To share experience for mutual benefit of all. Ano daw ang fellowship? Para maibahagi mo kung ano man yung experiences mo. Kasi ayaw man natin sa hindi. For example, may naunang tatay, may naunang nanay, matagal na sa pananampalataya. Siya na experience. Pwede niyang i-guide, pwede niyang i-mentor yung mga nahuli sa kanya. Kaya nga si Apostol Pablo, kinategorize niya yung antas ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Sabi niya, yung iba sa atin kumakain ng gatas, yung iba sa atin kumakain ng tinapay, yung iba sa atin naman kumakain ng karne. Sabi naman ni Apostol Pablo kay Timothy, Timothy, magturo ka ng abled men. At yung abled men na yon, magturo din ng abled men. Bakit? Kasi sa church, hindi naman pwedeng lahat tayo pareho ng antas. So guiding lang, nag-guide lang tayo. Pag ikaw naman, tumaas na yung antas ng pananampalataya mo, later on, ikaw naman yung magtitrain, ikaw naman yung magtuturo doon sa mga kapatiran natin sa Panginoon. So ganun sa loob ng church, at doon, ganun sa loob ng fellowship. So tingnan po natin, sabi po ni Andrew Murray, sabi niya, our love to God is measured by everyday fellowship with others and the love it displays. Yung pagmamahal daw natin sa Panginoon ay nagpapakita sa pamamagitan ng pakikisa at pagsama mo sa anumang gawain or gathering, okay? At sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong pag-ibig. So tingnan po natin, pag tuwing palang sumasama tayo sa gawain, lumalago tayo. Tuwing sumasama tayo sa bawat gawain, ano nangyayari sa atin? Nai-impart natin yung ating natutunan sa iba. At yung mga kapatid naman natin, natututunan nila yung mga bagay na natutunan natin. Kaya wag po nating sabihin na hindi po mahalaga yung gawain na yan. Think about them.